para sa ano, para sa mga driver natin tsaka passenger na wala na silang time para bigyan ng oras yung ano, yung pagbabasa at pakikinig ng forum ni Grab. Kasi bawat update ni Grab kasi meron silang forum na ginagawa. Okay, nagno-notify sa atin 'yan sa mga Grab driver natin, Grab passenger. Kaso nga lang dahil nga busy tayo sa biyahe, ah hindi na natin ito maasikaso. Tapos pag natapos na tayo sa biyahe, hindi na rin natin maasikaso dahil makakalimutan natin, dahil pagod na nga tayo sa biyahe. Okay, pwede kayong manood sa videos na to para makita nyo kung ano nga ba talaga yung update ni Grab at para saan ba to, ano bang purpose, no, ng pag-update ni Grab. Okay, okay mga paps, ito yung mga bagong update ngayon ni Grab. Okay, babasahin ko sa inyo ha. Sana ipakaintindihin nyo po ng ayos ito. Dahil napakahalaga po na maintindihan nyo at maunawaan nyo kung ano yung Grab update at kung ano yung purpose nito. Para hindi po tayo laging magtatanong at masasaktan ng damdamin sa mga update ni Grab. Okay, ano? Ito babasahin ko sa inyo ha. One click worry pre-booking nationwide. Okay. Layunin ng future na ito na bigyan ng mga flexible option ng ating mga driver, partner, nang hindi kailangan mag-alala sa magiging epekto nito sa kanilang araw-araw na pagbiyahe. Okay. Ano nga ba itong one-click worry pre-booking? Okay, pabasahin ko sa inyo ha. Pakaintindi nyo sana. Ito ay isang future kung saan ang isang driver partner na naka-on ang kanyang auto-accept future ay maaaring mag-cancel ng isang booking na hindi maapektuhan ang kanyang completion o cancellation rate. Okay. Pero nagbigay si Grab na kahit naka-auto accept tayo, maaari pa rin tayong mag-cancel. Ano na hindi maapektuhan yung ating cancellation rate. Okay? Ito ang sunod. Ang isang driver partner ay mabibigyan ng option para mamili kung itutuloy o ika-cancel ang booking na pumasok sa kanyang job car. Okay, mga tips, no? Makikita ang pre-cancel option to cancel based sa kulay ng continue green button sa auto accept screen. Okay, ito yung mga paalala naman, no? Maaapekto na sa ating rating ang isang driver partner ang booking ng kanyang kinakancel kapag ito ay di nasakop ng pre-cancellation option na ibinibigay sa kanya. Okay, may binibigay si Grab na area kung saan pwede kang mag-cancel, no? Na hindi maapektuhan yung cancellation rate mo. Okay. Number 2, paalala, ang mga valid cancel reason tulad ng sobrang bilang ng pasahero, bagahe, overloading at mga passenger no-show ay hindi rin makakapekto sa inyong rating kahit hindi ito nakikita ng inyong pre-cancellation off sa screen. Okay. Pwede din kayong mag-cancel kung kapag ang ating mga pasahero ay ang mga reason ay overloading, yung pasahero ay hindi nakita natin sa pick-up location within 5 minutes. Okay. Pre-cancellation option. Pwede nyo siya i-cancel na hindi maapektuhan yung cancellation rate nyo. Okay, ito yung mga reason, no, kung bakit ginawa ni Grab yung update na to, no. Ito, bakit natin ito ginawa? Ito ay maaring masuportahan ang ating mga driver partner ukol sa di magandang panahon, matinding traffic patungo sa pick up, drop off point, ano? At maaring hindi safe sa location, ATBD, ano? Layon din ito na bibigyan ng chance ang ating mga driver partner mag-cancel ng maaga at walang pag-aalala ukol sa kanilang rating. Dahil dito, agad ay ibigay ng ating sistema ng booking sa ibang kagrab na handang tanggapin ang trip ng kanilang ikinansel. Okay. Gamitin natin ito ng tama dahil ang excess cancellation ay maaaring magdulot ng negatibong resulta sa ating mga system at overall experience mula sa ating mga passenger. Okay, ito. Paano ito gumagana? Kailangan nakatoggle on ang inyong auto accept para lumabas ang future na ito sa inyong job car. Grab. Okay, tandaan. Makikita lamang ito mula sa booking na iyong natanggap gamit ang auto accept future. Okay, paano ito makakatulong para sa ating, no? Para sa ating mga ka-Grab driver at mga passenger. Okay. Para sa mga ka-Grab driver, ito yung mga benefits niya, no? Mas may kakayahan kang mag-decide at mamili ng nais at kaya mong ibiyahe worry-free. Okay?
Pasahero, para pa sa pasahero naman. Ito yung mga benefits naman ng mga pasahero, passenger natin. Ang papanatili ang magandang experience ng passenger dahil madali sila makaka-assign ng ibang ka-Grab na handang tumanggap sa kanilang booking. Okay. Ito pa ha. Ito pa yung mga set destination update natin. Ito yung set destination update natin. Maraming nagtatanong, maraming hindi alam kung ano ba nga yung ito yung ginawa ng set destination update ni Grab, ano. Ito babasahin ko sa inyo ha. Pakaintindihan nyo po ha. Ka-Grab, nais ka namin matulungan na makatanggap ng mas malapit na booking sa inyong current location. Alamin na kung paano. Okay. Tayo ay magkakaroon ng update ukol sa paggamit ng inyong set destination simula ngayong October 3, 2024. Gagawin natin ang standards at uniform and set destination para sa lahat ng ating driver partner. Okay. Yan ha. Okay, in-update niya, no? In-update ni Grab yung set destination natin, ha? Ito maraming hindi nakakaalam nito, ha? Sana, mapanood nyo to sana. Sana mapakaintindihan nyo kung bakit nga ba ginawa yung update na to ni Grab. Ano? Para hindi tayo laging walang alam sa nangyayaring update, no? Kasi hindi na nga natin mabibigyan ng oras yung pagkusali sa forum kasi nga maraming inuuna natin yung pagbiyahe. Tama naman, kailangan natin unahin yung pagbiyahe. Kaso nga lang, may mga tendency kasi natin na hindi natin malalaman yung update o malalaman yung pagbabago ni Grab. Magugulat na lang tayo, ba't nagbabago, di ba? Okay. Ito yung reason kung ba't ginawa ni Grab, Ka-Grab, alam mo ba na dahil sa sobrang paggamit ng set destination, ito ay maaaring nagiging dahilan kung ba't mas tumatagal ang paghahanap o tatanggap mo ng booking. Okay, nakaka-apekto nga, tama naman siya. Kasi nga, kapag halimbawa naka-set destination ka, halimbawa na lang, nasa Pasig ako. Ang set destination ko ngayon ay sa Alabang. Okay? Alabang. Ang matatanggap ko nun, ang matatanggap ko ngayon na booking ay papuntang Alabang. Lahat ng madadaanan na lugar papuntang Alabang, yun yung matatanggap kong booking. Paano na lang, Paps, kung halimbawa yung area mo, madaming booking, kaso nga lang hindi siya papunta doon sa area na gusto mong puntahan. Pero maaga pa, no? Ang mangyayari niyan, matatagalan ka ng paghahanap, pagbibigay, matatagalan kang pumasok yung booking sa'yo kasi yung mga booking na nasa area mo ay papunta doon sa ibang lugar na hindi mo naman gustong puntahan. Diba? Meron kasing disadvantage saka advantage siya. O, ang advantage niya, makakapunta ka nga doon sa lugar na gusto mong puntahan, kaso nga lang, matatagalan ka bago ka makapasok ng booking. Ano? Yung advantage naman niya, kung yung disadvantage naman niya, hindi mo matatanggap yung ibang booking na nandun sa area kung nasan ka. Mali mo, meron palang 100 meters na booking na papunta pala sa Manila. Hindi mo siya makukuha kasi yung set destination papuntang Alabang, 'di ba? Tama po. Okay. Okay. Ito pa. Ito ay dahil di na na-accumulate ng ating system ang booking na malapit lamang sa inyong location. O, tulad po na sinabi ko, 'di ba? Hindi niya po maiibigay sa inyo yung booking na nandoon sa area nyo kung naka-set destination kayo. Okay? Dahil prioridad nito na i-match ka sa isang booking na sakop ng iyong set destination. Okay, pinaliwanag ko na po yan kung bakit po. Kaya naman ang update na ito isang paraan na makakatulong para ang inyong bawat biyahe ay magiging sulit at maging resulta sa malaking driver earning mo with us. Okay? Ito yung mga senaryo, Ito nga, tulad nga ng pinaliwanag ko, di ba? Sa area nyo kasi talaga, maraming booking. Halimbawa, marami siyang booking talaga. Kaso nga lang, hindi niya maibigay sa inyo ni Grab dahil yung set destination nyo ay papunta doon sa lugar na gusto nyo. Paano kung halimbawa yung booking na nandun sa inyo ay nandun, papunta doon sa Manila? O di ba yung Manila naman, hindi naman siya papuntang Alabang, di ba? O, kaya ang magiging mangyari niyan, matatagal, mag-iintay pa si Grab na may mag-book na papunta doon sa area nyo. Okay? Yan. Kaya in-update nila yan. Okay? Okay, ito pa ha. Meron pa tayong bagong update din ni Grab dito. Okay. Ito. Opportunity alert notification. Okay, babasahin ko sa inyo ha. Speaking of opportunity, maaari ka na rin makatanggap ng isang booking offer at ipaalam ang inyong interes. Dito habang binabayboy mo ang daan papunta sa inyong location ng inyong set destination, take note.
Walang epekto sa inyo access ng range kung ito ay napili mong ignore. Interesting, di ba? Alamin kung papaano. Okay. Now, launch yung opportunity alert. Ano? Ang opportunity alert ay ang mga in-app notification sa Grab driver app no na matatanggap mo time to time habang bibiyahe ang daan papunta sa iyong set destination. Lumalabas ang future mode na ito kapag kakatapos mo lang mag-drop off ng inyong passenger o kasalukuyan ka naghihintay ng isang booking. Paano ito gumagana? Maaari ka na magbigay ng interest sa pagkuha ng mga booking na malapit sa iyo sa pamamagitan ng pag-click ng I'm interested button kapag lumabas ang inyong Grab app. Okay, yan. Paalala, optional lamang ito, Pops, at maaaring iset sa setting ng inyong apps kung nais makatanggap ng mga ganitong opportunity alert. Ito ay hindi makakapekto sa inyong acceptance rate kung opportunity alert na lumabas sa inyo screen at napili mong ignore o baliwalain. Kaya naman, mas magiging sulit pa ang inyong oras sa daan. I-turn on na ang inyong opportunity alert sa inyong driver app para walang booking na opportunity na ma-miss. Okay? Okay, Pops, yan. Nandun na tayo, no? Meron pa siyang idinagdag na future, ito. Maaari tayong makatanggap ng booking na hindi siya papunta dun sa set destination na pupuntahan natin. For example, yung set destination natin tulad kanina, naka-set destination tayo papuntang Alabang. Ngayon, habang binabaybay, ibig sabihin, okay, tama. Nakakuha tayo ng booking na papunta doon sa nakaset destination, papunta doon sa Alabang, okay, no? Nakakuha tayo ng papuntang Taguig kasi dadaan siya ng Alabang pag galing kang Pasig. Ngayon, bago ko pa man dumating doon sa drop-off location o pagka-drop-off mo ng location, may lalabas sa'yo na booking. Na halimbawa, yung booking na lalabas sa'yo ay papuntang Manila. No? Doon sa area na yon. Kasi madadaanan mo kasi yung area na yon. Halimbawa, dadaanan mo yung area may nag-book doon papuntang Manila kaso nga lang ikaw yung napiling driver ni Grab. No? Bibigay sa'yo yon. Ngayon, mayroon kang chance na hindi tanggapin kung ayaw mo. No? Kung ayaw mo na tanggapin yun, pwede mo siyang i-cancel. O not interested. Pero kung interested ka, pwede mo siyang tanggapin bago pa man mai-drop off yung ating passenger. Ganun yun. Ganun yung ibig sabihin ng opportunity alert, no? Kaya pwede niyo siyang piliin kung gusto niyo lumayo doon kung gusto niyo wag niyo nang ituloy yung papunta doon sa set destination mo, pwede mo naman siyang accept na kung magbabago yung isip mo. Kung halimbawa kasi may darating mas malaking booking, di ba? Malaking pera niya o nais mo, pwede mo siyang i-accept na hindi siya pupunta ngayon nga lang, hindi siya pupunta doon sa set destination na gusto mo. Okay, naintindihan mga paps? No, sana may mga natutunan kayo, no? Sana meron kayo nalaman do sa update ni Grab. Okay. Kung halimbawa man may mga opinion kayo na alam niyo sa pagkakaintindi niyo do sa mga binago ni Grab, pwede niyo i-comment, Pwede niyo siya. Kung halimbawa meron din kayong mga gustong aalamin din sa ibang future ni Grab, sa mga message niya ganyan, etc., sa mga gusto niyo malaman. Pwede niyo akong i-message sa sa aking Facebook account o kaya mag-comment lang kayo at susubukan natin gawa ng videos yan. Salamat mga paps, ingat kayo palagi and be God bless.